Welcome back, mga katropang matching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para laging updated sa mga video na aking i-upload. Ang pagpapatuloy ng kwento ng Steel Eating Player, dadako tayo kung saan. Mas maaga pa, sa guard post 5, sinabi ni Hyunwook kay Hyunmo na nararamdaman niyang maraming gumagalaw na metal sa paligid. Akala ni Hyunmo ay kaya lang ni Hyunwook makaramdam ng metal na nakikita niya. Ngunit nagsinungaling si Hyunwook. Gusto sana ni Hyunmo itong i-report pero sinabi ni Hyunwook na hindi siya paniniwalaan ng mga tao sa command center. Dahil F-class lang siya at hindi raw makakaramdam ng entity na hindi niya nakikita. Tinanong ni Hyunmo kung ano ang dapat gawin. Sabi ni Hyunwook, siya na ang susuri at manatili si Hyunmo sa guard post. Bawal na bawal siyang magsumbong sa mas nakakataas. Ayaw ni Hyunwook na madamay sila at baka maaga pa ang kanyang battle loot. Sa harap ng mga paparating na goblin, kinontrol ni Hyunwook ang kanyang bayonet. At pinakawalan ito papunta sa kanila. Inilaygan niya ang mga espada ng mga goblin at ginamit ang bayonet para putulin ang litid sa sakong ng mga ito. Mula sa itaas ng isang puno, isang ibang klaseng goblin ang galit na nakamasid. Habang ang mga goblin na pinutulan ng litid ay umiiyak sa sakit sa lupa. Isang goblin ang umatake kay Hyunwook. Kinontrol ni Hyunwook ang isa pang espada upang salagin ito. Bago pa makabawi ang goblin, mabilis na umikot ang bayonet at tinaga ang lalamunan nito. Pagkamatay nito, lumitaw ang isa pang mana steel. Nagbanta si Hyunwook na papatayin silang lahat. Habang patuloy na tinatakot ang mga natitirang goblin. Bilag mga nilalang na mababa ang katalinuhan. Napilitan ang mga goblin na magdalawang isip bago siya sugurin. Patuloy na sinuyod ni Hyunwook ang paligid habang hinahanap ang boss monster. Ang goblin shaman na nagtatago sa puno. Nagkunwari siyang aabutin ang mana steel sa sahig. Upang akitin palabas ang goblin shaman. At gaya ng inaasahan, gumalaw na ang goblin shaman. Inilabas nito ang isang mana stone at sinimulang mag-cast ng spell. Habang natapos ang pag-cast ng spell, nabasag ang mana stone at nagsimulang sumabog palabas mula sa lupa ang mga spike ng bato. Sa kampo, may isang sundalong nakaramdam ng pagyanig sa lupa pero agad itong ipinawalang bahala ng kanyang nakatataas. Pagkalinaw ng alikabok, tanging mga bangkay ng goblin na lamang ang makikita sa lupa at si Hyunwook ay wala na roon. Matagumpay na natagpuan ni Hyunwook ang goblin shaman at pinaputukan ito ng espada. Nagawang eye-deflect ng goblin shaman ang espada ngunit ibinunyag ni Hyunwook na panlinlang lamang iyon at agad niyang pinaputok ang kanyang bayonet patama sa lalamunan nito. Gayunman, nagulat si Hyunwook nang mahuli ng goblin shaman ang bayonet gamit lamang ang kanyang mga kamay bago pa nito masugatan ang kanyang leeg. Nanatiling kalmado si Hyunwook at hinamon ang goblin shaman na papatayin niya silang lahat. Pero panakot lang ito dahil hindi na natatakot ang mga nakapaligid na goblin mula nang lumitaw ang kanilang boss. Mababa na rin ang mana ni Hyunwook pagkatapos ng nakaraang laban. Dahil wala ng ibang opsyon, inalis niya ang safety trigger at itinutok ang baril sa goblin shaman. Determinado siyang patayin ito at kainin kahit pa magdulot ito ng problema sa hukbo. Ngunit may narinig siyang tinig mula sa kanyang likuran, ang kanyang kasamahan sa squad na si Park Junmo, na tinatawag siya. Agad inutusan ng goblin shaman ang kanyang mga tauhan na atakihin si Junmo na walang kaalam-alam. Bago pa man maabot ng goblin si Junmo, inutusan siya ni Hyunwook na dumapa, saka pinaputukan ng goblin gamit ang kanyang ripple, dahilan upang ito'y umatras. Muli siyang nagpakawala ng espada patama sa goblin ngunit madaling na-deflect ito. Agad na sumugod si Hyunwook at pinaputukan ng bala ang bunganga ng goblin. Nang lumingon siya para harapin ang iba pang kalaban, nagulat siya dahil nakaalis na ang mga ito sa pamamagitan ng portal. Napagtanto niyang mas maingat ang shaman kaysa sa inaakala niya. Nag-request ng status report ang command center sa pamamagitan ng walkie-talkie matapos marinig ang putukan. Sumagot si Hyunwook at sinabing natagpuan ng ika-5 post ang isang gate sa lugar at may mga goblin na lumitaw ngunit umalis din matapos ang unang engkwentro. Sa kabutihang palad, wala silang nasawi, habang tinitingnan niya si Junmo na nanginginig sa lupa. Inutusan ng command center ang ika-5 post na ipagtanggol ang kanilang pwesto.
Noon napagtanto ni Hyun-wook na malapit nang dumating si Lieutenant So Yun-ha, ang paladin ng AMT. Kapag dumating ito, tulad ng sa nakaraan niyang buhay, isasara nito ang gate, kokolektahin ang lahat ng sandata at gagawing ari-arian ng militar, kasama na ang legendary item na adamantium. Ang adamantium ang naging dahilan kung bakit siya naging Steel Emperor. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, 4 na taon pa ang susunod na tsansa, at huli na ang lahat. Kailangan niyang tapusin ang laban bago dumating ang standby team. Sinuri ni Hyun-wook ang posibleng susunod na hakbang ng mga goblin, maghahanap sila ng buhay na tao para isakripisyo at iiwas sa mga lugar na maraming tao. Bago pa nila mahulaan ang susunod na lokasyon, nag-report ang ika-6 na post ng kanilang desperadong sitwasyon sa walkie-talkie. Sumagot si Hyun-wook at sinabing tutulungan nila ang ika-6 na post, hindi alintana ang utos ng command na manatili sa pwesto. Nakiusap si Junmo na huwag ituloy dahil sapat na ang kanilang pagsuway para masalang sa military trial. Ipinaliwanag ni Hyun-wook na puro archers at mages ang nasa ika-6 na post at mamamatay ang mga ito kung walang suporta. Tinanong ni Junmo kung ano ang magagawa niya, ngunit sinabi ni Hyun-wook na hindi siya mag-isa dahil kasama niya si Junmo at ang mga kaalyado nito.